Sir, second game. Drafting na agad tayo dito. Hindi na natin ito papatagalin pa. Diba ang bilisan na natin dito? ito. Uy, nimiga. Pinalabas na. Ay, nilabas na dito yung Largo. Palaka, tsaka yung Drop pa lang, alam mong Rune Eaters na. Viper Shadow Demon eh. Tapos ang pick nyo, Tide Hunter Largo. Sinong malakas na magic ang kukunin nyo? Kyop? Ano ba? Against Viper. Kasi most likely Viper mid to if ever. Invoker na. Yung sniper nila, dinaan nila sa reach. I mean, lamang yung sniper sa Luna. Match up. Sa mid, di natin alam. Kasi pag nagkamali siya ng galaw, pwede siya mayari ng Viper. Pwede siya mag-offline Viper actually. And then if siya kabado siya sa mid. Superior naman yung sniper Pero they're really taking this Viper pick as mid. So pag Viper ka, ang magiging scenario mo dyan, Blade Mail. depende yung laning kung paano ka mabubuhay. Nether Toxin ka lang, stacks, ganun. Sa jungle ka magpupunta. Hindi ka na masyadong mag-kill, engage. Level 2 lang siguro na Poison Sting. Diba nga level 1 lang yun eh. Tapos ang gawin niya, mag-Nether Toxin corrosive skin siya eh. Maganda para at least makahabol siya dito. Feel ko yun yung gagawin niya. Level 1 Poison Sting, tsaka max yung corrosive, tsaka Nether. Maliban na lang. Pag naabot niya yung sniper, meaning tumatanga sa pwesto yung sniper, pwede siya mag-level 2 ng Poison Sting. Para mas masakit. Ganda din naman ng mga support, pwede mag-rotate kasi. Ayun, dun pa kawawa yung sniper, rotation mais. Lugi siya sa support. Kasi kahit may movement speed buff na yung Largo mamaya, wala namang pakialam Viper dun eh. Actually, Rune Eaters kasi nga meron silang purge. Ayun lang. Wag lang papauna yung Nemiga. Pero feel ko mag-Underlord sila eh. Underlord kayo para pwede ka maglagay ng ulti sa sniper. Yung Fiend's Gate. Fiend's Gate Axe. Oo. Good siya with Luna. Kung hindi, wala na kasi center eh. Tagal nila dito mag-pick 40. Okay din naman seconds magano reserve nila. time. Team versus kung gusto nila, sin strength. Pero mas okay yung catch na offlane kasi. Ano yung kukunin mo ng carry dito ng Nemiga? Range carry yata ulit mas okay. Kung magmimili sila, okay lang din naman. Hero naman kasi yung kasama sa lane. Range naman. Actually, pwede nga rin mag-Stardar lang tayo. Pero Pudge carry. Ang ginawa ng Counter pa rin ng Viper Nemiga. actually. So, decision na lang dito ng Rune Eaters if ever Viper nga to na offlane. Ito yung line na kailangan panalo ng laning stage talaga kasi kung hindi wala kang kawawa yung lineup nyo. Stardar, okay nga sa Stardar. Grabe ka naman, it is what it is. Ikaw Oklahoma ka dyan. Ano kaya ang desisyon? Sweet Home Alabama pala, hindi Oklahoma. Sweet Home Alabama pala dyan. Sa ginagawa mong yan. Stardar.
Underlord. Mas prefer mo dito yung mga catch-up lane. Sladder kasi okay yung ano, kahit against Pudge. Line up pa lang, di ko pa nakikita yung offlane ng Rune Eaters. Rune Eaters agad ako eh. Patch carry nga sila, so... Sobrang nakarelay lang sila kung mananalo yung sniper pick eh. Kung ka. I mean, catch pa rin naman pero hindi siya yung catch na ina-expect ko. At in-adjust nga nila talaga yung Viper pick. In-offlane nila at least doon same scenario lamang yung Viper, kawawa yung Pudge. At nag-mid, naku po, kawawa yung sniper sa mid. Mababackstab talaga, no? Isang rotation lang, kahit sinong support yan, patay talaga. Isang maling galaw mo, X-Mark combo ka sa akin. Wala pa naman tutulong sa kanya dyan mamaya. Although, nimiga nga dito mga survey na exotic na carry. Mag-work ng Pudge. Alam niyo naman ang Pudge, isa sa mga annoying talaga pag nakakuha ng mga heap stacks. Kung mag-work, kawawa siya sa lane, bahay pa rin. Okay lang. Para at least out of position dito yung... Rune Eaters na ako. Ganon din ako eh. So, eto na ba ang last game natin guys? Pwede nyo lang i-share yung ating stream. So, bukas natin malalaman kung sino ba ang mga kapasok na dito sa ating mga qualifiers, especially sa Fissure. Yung mananalo dito mga magpuproceed lang sa upper bracket. Diba? Pero join nyo na rin kayo sa aming GC by scanning the QR code. Pero nga, sa game na to, I'm expecting na mas actually mabilis din yung game for Rune Eaters. Kasi once na yung Nemega Gaming matalo sila ng laning stage, that's it. Ang only way na lang sa kanila dito to prolong the game is ma-utilize yung malakas na high ground defense ng sniper. Tapos pag nagkaroon sila ng Ags ng Tide, at least doon may hirapan sila mag-push. Kahit na Luna Viper pa yung nandyan. Pero feel ko kasi kawawa yung sniper sa Kungka. Ano na lang sila siguro talaga sa rotation lang din. No? So, iba din yung pick nila. Ayun pa kasi, Yung Magic no? hindi pang rotate yung dalawang support ng Largo. Nemiga eh. Largo tsaka no. I mean, pwede naman mag-rotate. Pero yung damage kasi parang okay lang kay Kungka. Dalawang bracer. Face boots lang. Wala nang damage yung sniper sa kanya eh. 2-0 nga ba ito? Mukhang magto 2-0 tayo dito. Ano? Kahit na 2-0 to. Let's see. Ang hina kasi ng winning potential ng isang sniper. Sa totoo lang. Oo, wala. Wala pa, makunat pa yung katapat. Hindi na siguro yun, Boss Joshua. Siguro may made-default dyan kung mag 2-0 to. O kung umabot sila sa time nila. Oo nga, ganon. Nag-aantay na lang yung isa siguro din. +1 yan. Pero feel ko hindi na. Feel ko suko na dyan yung ano. Yung Nemiga pa? Rune Eaters daw. Rune Eaters. So, think ko PGL yung ano eh. Tournament pa kasabay nila. So baka -1 lang yung Rune Eaters. Kasi maglalaro pa nga ito versus Nemiga dito sa Fissure Universe. Ito yung second game mga sir Great Learning Curve, Mystical Pilgrimage, Icebreaker. Ito yung Tidehunter na maliit. Lumalaki lang with the level guys, no? May gustong wrap around nga dito yung Nemiga kasi nga, diba, sila yung Pudge dito. Kanina yung kakapasok lang natin guys na 0-2 kanina or 2-0 lamang sanang Nemiga pero dinaan lang dito ng Rune Eaters with a convincing game with a team fight. Punch talaga Op, nabrik. Op! Muntikan! Alam mo mag-first plate na naman eh. The battle begins. Napalubog si Kobe's 9 pero makuha ni Leonor
At first blood, sniper. Sniper. Tuwa ni Yang G, which is so essential nga dito against mid lane kung Kaya nga, kakaroon na ng advantage. alam nyo na, first blood, brought us by Kuya Nick. If you got questions, pay me na page at may sasagot sa inyo yan guys. Pero yun na nga. Tingnan nyo, yung sa open qualifies ng Pidgeot Wallachia, nag-FF yung ano, Rune Eaters. So yung liga yung nag-qualify. Mas pipiliin nila yung Fisher, no? Uy, Viper. Gusto mo yung Viper with a hook? Duduruan ko lang yan, boy. Okay, pwede pa nga itong makapatay yung Pudge. Maaabutan nyo itong Viper. Good trade, mga sir, ha? Buti ka mo na kapatay yung paano dito si Pudge ng Viper. Kahit na namatay yung support niya, at least diba, as for Pudge, solo mo yung XP, at the same time core yung nakuha mo. Pero dapat nasulit talaga nila to ng isa pa at least. One return kill. Oh, kasi learning curve yung kinuha ng ano eh. Wala pang gagawin yung Ogre eh. Humata lang yung Ogre. Batuta lang yung panlaban niya. Wala siyang skill. As for the Nemiga, nag-FF din yung ano nila sa Open Qualips 1. Puro default. Bagal pa yung Luna dito, guys, ha? Lahat hindi yan, no? Tingin ko hindi yan mahihirapan sa lane. Tay Hunter largo lang naman katapat mo. Sustain lang kasi itong largo, eh. Ito na. Level 2 na dito si Monodrama. Aaray na talaga sa Ignite level 2. Oo. Doon na ano, medyo makati ang DPS. Op! Mahook pa siya. Ganda lang nga. Ano dito ng hook. Pero for Ogre Magi, meron siyang boots. Alam niya na boots lang naman kailangan niya dito para di siya ma-abuse ng Pudge. Kahit na ma-hook siya. Pero sa may mid, pagka double bracer ng kung ka dyan, magiging okay yan. Tsaka yung last hit niyan, hindi ko pa pinoproblema yan. Kasi madali na makakahabol yung ano dyan eh. Yung kun ka. Tidebringer kasi din high level na Tidebringer, mga level 5. Kaya siya lumamang din kasi ng ganyan kasi dahil sa first blood na nakuha niya. Kaya double rate band agad siya. Pero pag nagka-double bracer tong kung ka, okay na yan. Top lane. Patay na ulit. Patay na. Ito, yung Pudge, papalag siya. He wants the Viper so bad, ha? Tumatago lang yung Viper dito. Enough ba yung HP? It will be enough though. Still have. Wala siyang mana for the hook. Pero good trade na naman ang nangyari dito sa Kaya side nga. ng Nimig. Buti na lang kami nag-rotate din yung Largo doon. Kasi wala naman siyang gagawin sa baba, di ba? At least dito, pwedeng hindi mabugbog yung Pudge nila. Kasi kung wala yung Largo doon, baka mas bumawa pa ng sobra yung HP ng Pudge. At the same time, baka yung Ogre pa mag-finish off sa kanya kahit na mamatay yung Viper doon, di ba? Double bracer na. Double bracer. At least ano na, standing on even odds na yung kung kanya pag nakakuha na siya ng double bracer. Tidebringer na. Although makati talaga yung sniper dito, mga sir. Dito na naman sa top lane. Gusto na naman nila yung Viper. Okay, tatlo nga dito. Will there be any rotation? Up. Largo. Nice rotation. Again, outnumbered nga dito itong Rune Eaters. Well, sa baba ha, yung Ito yung offlane, kapalit. binubugbog, kapalit, malapit na malapit. Muntikan lang. Buti na lang talaga may ano siya. May ano siya, may ano siya doon, Kraken Shell. Tsaka casual bracer. Pag nabubugbog mo talaga ang Viper, no? Ayun naman yung kailangan mo talaga, o the only way talaga para labanan mo yung Viper sa side lanes. Daanin mo sa numbers, daanin mo sa tri lane. Mga sa early. Hindi niya ito papatayin, boss. Di pa level 6 sniper. Hindi nila ano. Kailangan Gusto mo play by play ng lololot. Hindi na, okay Para lang. hindi ka maka ano Uy, denive nila. Good deny. That's the headshot. Okay, that's why. Nanlambot na nga dito. Eh, hindi yung hindi na-expect ng Kuya kaya nag-stay siya dun sa rin. Hindi niya na-expect na dive siya ng gano'n nila Yang dyan ng level 5. Dito lang sa bottom lane mo lang teleport dito si Copies 9 ha. So, Yan, may salve naman. Buti naman. rainy face. Dinadaan nila bigla sa galaw tong Rune Eaters ha. Kunda.
sige, lapit Patay ka ka. na ulit, boss. Naku, Walang na-stun Largo ka na. this time. Ngayon na level 3 na yung Viper, hindi na pa-forward basta-basta yung punch, boss. Masakit na yung poison yan. Hindi na para pumayag pang dito yung Viper. And look at the Shadow Demon dito nga sa top lane kasi nga pwede nang pabayaan yung Luna sa baba. Oh, wala. Hindi na ba na-threat sa kanya yung Tide Hunter? Kailangan niya mag-ingat. Kahit mag-level 6 yung Tide Hunter, di ka naman masasolo call niya, nas Luna eh. Sobrang agnat mo na pag ganun. Oh, Ayun, tatlo. ito naman yung tatatloin nila. Dilaan mo. Hindi niya expect eh. Nahila niya, dinilaan niya yung Luna. Halata sa galaw ng Luna eh. Bigla siya pa-forward ulit, di ba? Nung umano yung Tide, di niya expect na na may kasama na yung Tide. But ito naman ang gante. So ano lang, mirror move lang. Yung ginawa dito ng Rune Eaters, but this time mas malaki na yung nakuha doon ng Rune Eaters since may killing spree yung patch doon. Pero akala ko dadalawan nila yung Luna eh. Are scanning. Dire's top tower. Labanan ng rotation ng support to. Winning na nga nila. At the end, they are gonna expect someone's gonna respond there. Binate lang yung Ogre. Op, to teleport. Hindi niya kinancel. Hindi niya kinancel. Patay na. Kasi lang gumo. Pinabayaan nga dito ni Anisan because they want a bigger target which will be the Tide Hunter. Level 3 Lucent Beam. Ito na yung Go Shift. Tumunod pa. Tumagal pa, boss. Oo nga eh. Pero mamatay pa rin naman. Diba? Tidebringers the shit. Sabi dito ng Kungka. Doon na nakabawi yung Kungka kahit paano. Namang sniper sa kanya more than 1k. Which is ang dahilan lang nakuha kasi na sniper na first Mortal blood. na magkalaban pa naman si Kungka at si Tide Hunter pag pinatay siya. Mm. Kungka! Gaganon. Sabi ko siya kanina eh. Tide Hunter eh. Dire's The bottom classic Pero mat- dapat magtuloy-tuloy ito Nemiga. Kasi ito lang talaga yung ano nila eh. Way nila para hindi sila ma-one-sided. Dapat mapanalo talaga nila ng tuloy-tuloy yung laning stage. Yan. Pudge, level 6. Dismember. Pwede na. Pag meron siya mohawk dito, automatic. Radiant's bottom tower is under attack. So nag-iingat na yung Luna dito mga sir. Nakaramdam na. And for the Tide Hunter, meron ng Ravage available. Kaya kailangan mo talagang umiwas dito sa baba. Sayang oras ng badya. Radiant's Dapat lumasit na lang ako ng creep sa taas. Di rin sila makakapag-push kasi walang katapot eh. Pero kung pipilit nila, okay lang din naman. Kasi mukhang wala namang balak lumaban yung Rune Eaters. Dire's top tower is under attack. Oh, hindi pa nila yung Luna. Yan lang. Papalubugin yung sniper. Ako, Wala Eclipse siyang ba? perch. Eclipse boss! He has the Eclipse, he has the haste though. Makakasurvive. Good save from Assassinate. the Largo. Buhay pa rin. Ako na lang. Dire's middle tower. Walang Largo doon ah. Alan. Patay sana yung sniper eh. Hindi, tingin ko buhay pa rin naman. May kahist eh. Ito yung hindi. Sumasobra ka na. Kung walang haste yung sniper doon, patay talaga yun. Tsaka hindi siya gagawa ng ganong play kung wala siyang haste. Ito naman going for boots of travel para magiging mid-build lang naman tong gagawin ni Viper. Situational this time, pwede talaga siya mag-blade mill katulad nga na nabanggit mo kanina. Dire's Yun middle naman yung tower facet is niya under is yung Ags na facet siya Nether Toxin. Antay na lang siya dito ng boots of travel. So, I don't know sino magbe-blade mail sa kanila pero kung nakita ko kanina ng blade mail. Ayun. Natural build din naman ang Kungka mid yun. Para din hindi ka... Isang Viper, Hindi maha-trigger happy yung sniper sa'yo. isang Viper strike mo, pwede mo na itong patayin eh. Ito. Meron siyang bloodlust do. Ito, pwede na nila patay ito. Bloodlust, ay. Kasi hindi niya Okay, ginagawa. kumukuha siya dito ng tax mo. Gusto niya boots of travel muna, ayaw niya magkamali agad. O baka siguro din wala kasi nagpapakita support dito ng Nemiga. Kaya hindi nila ginagawa basta-basta, baka mamaya bait lang pala yung patch doon. Yung Largo nagpapa-6 na. Nemiga. Mid lane. Gusto niya nga kumaroon ng ng level 6 dito. Hindi siya yung sarili niya.
At patay pa rin. Tapos na po. Siya akong kita nakakuha ng grid. Oh, hook mo. Uy, Ay, sexy. Medyo sexy. Shaking and baking. Di rin nabot yung kagat. Sinaniban siya Ayun, dito ni Island doon umabot yung Tigers. kagat. Maiiwasan mo dito yung hook, pero hindi mo maiiwasan dito yung hila ko. Sabi ni Largo. Set up dito to turn things around. Good Ravage. Another hook would latch. Yung Nemiga Bayad. nga dito. Dito nagkakatalo siya. Mananalo. Yung play nung dalawang support, sobrang grabe yung impact nung Largo dito sa may early game. Well, sa may dalawang support ng Rune Eaters, hindi pa natin ganun karamdam masyado. Yung Ogre Magi at Shadow Demon, uli yata natin sila naramdaman dahil lang doon sa rotation sa baba, di ba? Pinipilit niya Nung nga. pinatay yung Tide. Oh, wala siyang, talaga, wala siyang purge. Hindi sila core hindi sila core dip, support dip sila dito. Grabe mag-enable ng core tong support ng Nemiga. Sana magtuloy-tuloy talaga kasi kung babagsak sila tapos sniper lang kasi pinakamayaman sa kanila boy. Pag nabigyan niya sniper, wala na rin. Pero I've seen this before eh. Ganito din yung state ng game 1 eh. Lumamang yung Nemiga pero Di tsaka kanina huwag rin. lang sila magkamali Game ng pack teamfight. lang din naman talaga maayos gumalaw. Yan, mayaman yung sniper. Rectam, Maelstrom, Mjolnir yan. Pagkatapos yung Podge. Ags talaga. Magka-ags pa. Sa pasat niya kasi. To going for 5. Since puro magical damage meron dito yung Nemiga, Podge, yung Shrapnel, yung Largo, yung Jakiro. So good Yeah. item yan. The Rat. Hindi pa siya kumuha ng buff. Oh, Teka na boss. Pop. Purge. Malambot ka yan. Kanina ka pa ako Binigay na kay Yawai mo yung kill dito. Mayaman pa rin naman yung Luna siya. So that's the good news for the side of Rune Eaters. Magkakasunod lang sa Land Network. Sadyang outlier lang o sobrang nakilang talagang labang na sniper dito sa game. 1k lang naman. Pero sa ganitong phase kasi ng game, malaki na yan. 12 minutes. Kaso habol yung kuha with the stocks na meron. Oh, sarap. Angat din yata ng ano 5, 7 or 6, almost 6k yung network niyan pagkatapos niya clear yung camp na yan. Ilang heap stacks na ba to? That's 6 anim pa lang. Ags na siya? Meron na. O Ags na yun? Hindi, kulang pa ata. Pero niya. yung network niya okay lang naman. 4-2 Ags. Oh, may Ags na yan. ito yung abot-abot. Oh, abot-abot. Radiant's top tower is under attack. Back to farming sila dito, Mike. Nagpa-farm din ng 5 yung kay Dantar eh. Kaibahan lang kasi ng Rune Eaters, may purge sila. Ayun, na-scan ng Radiant. So, alam nila na may smoke attempt dito sa Luna. Mas na yung Luna eh. Naku, tanga na lang yung Luna pag napitas pa siya. Ganda lang ng scan nila. Ayan, ang nakita yun ng Shadow Demon. Anisa. Ayun, na-scan na nila. Na-scan Alisan na yan. ulit. Scan lang. Dire's Oh. top Nakita tower nila. is under Umaga eh. Ops, blind hook. Uy! Uy, muntigan pa. Tigang ka na, bes. Kunting-kunti na lang talaga. Patay ka talaga sa assassinate dun. Nakadikit na yung sniper eh. Dire's top tower At is under ganun, attack. iwas man sila ng ano dito. Lahat yung Ogre Magi, ano kaya yung mga items nga nila, pero yun na nga guys. Etong ginagawa ng Nemiga, they are chasing etong Rune Eaters. As for Rune Eaters, they just continue farming. Dire's top tower is Hindi rin naman kasi makakapag-go ng easy fight dito yung Nemiga. Wala naman kasing dagger builder sa kanila ngayon. Pero yung Luna ha, Uli ka. uy, grabe. grabe naman maka-anticipate. Okay no? Okay lang para sa Ogre, Oo, no? parang worth it. Hindi naman nahuli yung Luna ko dahil na-dodge yung hook. Parang inabot siya doon ng ano. Kuha na ng tower. Sinig niya doon yung Luna. Mayaman yung sniper ha, at nagbuwork nga to sa Nemiga ha. Pag may napipita sila dito, Mike. is under attack. Mjolnir available na. Up, ni-ravage agad.
Meron pa tayong boat dito. Papunta yung boat. Nandito na rin yung Fudge. They're gonna be outnumbered. Yung Hook nga, hindi mag-latch. Pero kinasa na nga dito yung Kuka out with a dismember. Ooh. Pero Five parang maganda pa or ngayon two. nangyari doon. Blessings in disguise yata yung nangyari sa may baba na hindi nila nakatch yung Luna. Dahil alam dito ng Luna o na-report na makakampero na ng Viper at Kuka na, okay guys, nandito tatlong hero, pinatay yung ano namin, ay nga, yung Ogre Magi. So, yung reason kung bakit nag-go dito sila Viper sa may top. Aware sila na nasa baba, kaso dinaan sa TV. Doon sila nagkahanda talo-talo. Ay, hindi naman ganun sa kanila eh. Yung mga support nila, nag-go-complement talaga sa Luna. They have the Bloodlust, they have Mamaya nga, the Disruption. malakas nga sila talaga Shadow mamaya. Demon, no? Kaya dapat magtuloy-tuloy talaga to sa Nemiga para hindi na dumating yung ganong moment. Kasi dito lang naman malakas sila sa laning stage eh. Kung di sila na laning stage kanina, nga sila ngayon. Ano yan? MVP ng early game yung ano? Yung Largo. Daming ginawa ng Largo na yan. Siya rin naman yung reason kung bakit mas lalong lumamang yung punch dun sa may top. Luna dito with the Manta available. Tapos, ano pa ang notable dito na ano. Yan, yung pipe. Inatay pa nila yung pipe ng Viper. Medyo matagal-tagal pa rin yung pipe talaga. Bibigibin mo natin yung kung eh. Para hindi ma-ravage si Ravage eh. Tapos niya dito yung tower. Dire's top tower has fallen. Konti na lang talaga. Pero kita mo yung sniper dito. Ang sarap. Meron siyang Mjolnir at saka Dragon Lance. Magkakadagal na yung badge. Yan lang. Alay ka lang mamaya. Harap lang kayo ng Tidehunter. Hayaan nyo yung sniper mag-deal ng damage mamaya. Yung Luna hindi siya pure damage siya. Hindi siya yung parang build na ano na Ags pang kontra sa sniper. Okay lang. Bakit yun? Mas okay to. Magsisweep blink naman yung Luna mamaya. Sino mas malakas sa late game? Ano was mas parehas naman pero mas madali kasing i-execute yung late game pag Luna mataba na eh. Bait mo lang pa ko natin mo lang ng Kuka, tamang palubog lang kaya yung sinasabi nga ni Mike dito kailangan makaabante talaga. Eto ni Miga, op! Hindi na. Alay na naman, throw body na naman siya boss. Malakas naman yung ano. Yung lakas kasi ng drop ng Nemiga nasa sniper eh. Mid lane, pipilitan nga nila dito. Yung force reaction, they're too Bye-bye. scared. And with the Largo. Hinuli lakit pa boss. Holy Locket, sustain lang dito sa Red Hunter, hindi na na-burst. They were too scared na ma-counter ravage nga sila. So, gandang move dito ng Nemiga. Nakapag-smoke and the scan. Pagkatapos, dito, masyado aasahan ng Rune Eaters ha. Op, makakaiwas ba sila dito? Wala akong mali yung nadagger ng punch. Walang abutan, sayang ka na lang sa buhay. Papakita sa lane yung ay kaso may yan eh. May TP out. Pag kayo talaga caster may Largo na pick. Oo nga boss eh. Kanina nga kami ni Jules wala talaga eh. Patay na. Ay, dahil ng kampe. Mag-hook ba? Teleport. Ay, ayun. Pag nagkamali ng hook, teleport ka sa Pwede akin. na makapag-TP out. Ay, kaso. Ay, Oy. ano pala to? Patch pala to. Oy! Hindi niya tinipi boss. Hala. Nilakad niya. Hala! Dire's structure Ah, wala Wala siyang siyang mana. mana. Ay na. 5 meron. Oy! Oy! Di siya nakita. Di siya nakita. Muntikan na. Yung magic stick kasi hindi niya na-click eh. Kasi nandun pa sa ano niya eh. Muntikan ka na, Sa bis. backpack niya. Oh, yung no! Ganun Naku sana po. yun. Ano nangyari dun? Ano? Wala naman masyadong stocks yung Luna. Hindi nga napupunta ng triangle masyado yan eh. Nakamanta kasi siya. Tapos madness. You know, that's the farm. That's the farming item talaga. Sa isang Luna. Ayun na, distance na lang talaga lamang Pag na Nemiga. Viper Strike, Ayun na. alam mo na. Gagamitin yung Eclipse. So, ika-cancel nga dito yung Dismember and that's the fattest targets or the carry. Luna pa nakakuha. At siya na ngayon yung lamang na 1K. Distance na lang talaga yung ano, puhunan niya rito. Distancia Amigo, the Blade Mill, maagang napapap. Nakita May mo na Ravage, dito yung Jakiro. Yung Ravage pwede nang gamitin
And after the Ravage 4 heroes dito, masustun, napalubog dito yung Kunkka for the meantime. Nagpapakunat pa lang si Ethereal pero inabot pa rin dito ng DPS na sniper. Shadow Demon, huli pa rin. Ogre to fall. The next one is the other support. So 3 for the Pudge. Hindi Kaya masama sa nga. side ng Nemiga. Yes, ayun naman na yung malaking ganti nila dito sa pagkamatay ng kanilang carry at may kasama pang Tormentor. Doon masaya yung dalawang support ng Dito Nemiga. makakakuha. Anong Wait Ags lang. Shard? Shard niya. Ayan na. Ayan. Okay, yung ano, lahat ng buff niya pupunta rin sa kanya. Yung buff niya walang attack sa kanya. Magkakaroon. Pag ano, Pag walang Ags Shard. Tsaka, tapos na yan, combo yan pag ginagawa ni Thompson. Shard tapos Ags. 7% win probability dito, Mike. Para yung amplify ng damage tapos depende na sa trip niya kung magana siya. Kung ang pangalawa niya movement speed or heal. BKB yung gusto ng Luna dito para makapalag na rin, no? BKB kahit yata B-play okay lang. Kasi sniper lang problema eh. BKB B-play sweep link sa tanic. Ito na rin yung Viper. Farp siya dito ng Ags. Ako, hindi nyo kaya yan, boy. Siya lang talaga yung throw body dito eh. Pero kung magsi-silver edge tong Luna, okay lang din. Dire's middle tower is under Pang attack. sneaky niya lang. Maganda din yung Daedal sa kanya eh. Skadi. Ganon. Para makunat siya. Depende yan sa situation, tignan natin. Pag kailangan niya tumagal talaga sa fight ng ano, baka mag-scadi naman siya. Pampalambot din yun ng Pudge eh. So BKB pa naman siya dito. It's 1k gold away para sa BKB. Ogre Axe na lang kulang. Entering 2k network lead na siya sa sniper. Same situation kasi yung dalawa eh. Pag namatay yung Luna dito, pwedeng makawawa yung buong draft ng Rune Eaters. Yung Nemiga naman, pag namatay yung sniper. Pero mas madali naman lapitan yung Luna compare mo sa sniper. Tsaka may dagger na kasi sa side ng Nemiga. Dire are Ang scanning. distansya lang talaga puhunan sa game na to. Yung Pudge kasi din, no? Distansya lang talaga puhunan sa game na to. Smoke sila dito. With the pipe also. At saka Ag Scepter. Ang kunat na dito ng Cobis 9. Nag-ano talaga yung Luna. Nagsiscale kasi binabloodlash eh. Lahat ng movement speed capability at saka yung attack speed. Mabilis yung farm. Comeback ba, boss? Di naman ganun totally pa lamang yung Nemiga. Actually, 50-50 pa to. Tingin ko magka-comeback to. Tingin ko lang. Ito maganda yung ginawa nila na Roshan sila. Mabilis naman to eh. Is under attack. Kaso, malapit masyado yung heroes ng Rune Eaters. Are they taking chances for the Rosh team fight? Oh, may BKB. Walang pakialam sa Ravage Ken. Mabilis nga to na Roshan. Ayan, nag-out na sila. Pero nakaanamdam. Dire's bottom Nemiga going on the high ground. Nasa frontline si Tide Hunter with that dagger in. Podge nga dito. Nahuli agad. Pero tama ng Toro. Tapakunat pa. Nakapag-stun siya dito. Patay na yung Ogre Magi. Nagamit pa dito yung BKB with the Eclipse. It's a disaster. Bato sa Rune Eaters. Looks like it's the other way around. Etong Nemiga. Buti lang mga patay Viper. Afraid lang yung sniper. Mawawala na yung kanilang mga pakunat dito ng Kunkka. Pero 2 supports against the 3. Alis duguan. Umabot. Mystic pa. Oh, gash mo. Patay ka. Patay ka diha. Muntikan pa. Patay Dapat ng Anchor Smash. Doon sila natalo, boss. Yung ano, throw body lang yung ginawa talaga ng punch doon just for the sake of maka-free hit talaga yung sniper. Tsaka wala nang makalapit dun sa sniper kasi napilitan na rin yung Luna gumamit ng early BKB just for the sake of hindi siya tamaan ng Ravage eh. Yeah. Diba? After nung 3 hit yung sniper, that's it. I don't know if Doon nalugi yung Rune Eaters. i-contest nila to kasi walang Ravage eh. Di wala. Hindi sila abot. Yung mga tier 1 teams, pag walang Ravage, doon sila pumapalag kahit lugi sila. Ayun, throw bodies lang talaga eh.
Saka itong kasi start ng fight na to, patay agad yung isang malagang support nila. After ng purge dito, namatay na rin yung Shadow Demon. Ano ba? Mamatay na Shatter. Bakal na Ah. ni Cobis na. Oo, ayun yung problema kasi. Hindi, wala pa silang damage dito against sa Tide. Kaya patamang. Pero yun naman talaga trabaho nila, to begin with. True bodies lang. Kaya nang nila sniper maka-free hit. Kaya lang nila wala makalapit sa sniper, mataas yung chance na manalo sila sa team fight. I don't know ano ng item na sniper kasi kanina may Mjolnir at saka Pike. Ang aga nun. Next siguro sa kanya, Daedalus or MKB. Much better MKB kasi alam niya na magba-butterfly to eh. Pag Luna carry, no? The Silver Edge din. Silver Edge Reno. Okay lang, may pang skip na ko po. Ayun lang. Going on the back of Reno. Ayun lang. Mabibreak yung Ay, smoke. wala silang wala silang. Ay, may sentry. They have sentry. Hindi nagamit yung Eclipse, boss. Ano yung Eclipse? May Pike kasi. Oh, may pike makakalas. Ay. Hindi rin kasabot ni Shadow Demon. Munti ka na, buti hindi sniper nakuha. Bali wala yung Aegis na ito pa nagkataon. Doon naging sulit agad yung Shadow Build Blade. Ay, Shadow Build tuloy. Shadow Blade build. Napagbaliktad ko na. No. Sniper na sa sniper ba yan? Oo. Meron pa silang, okay. Understandable, may ages pa pala yung sniper. So, hindi nila, Then, di rin kasabot yung Shadow Demon. Kahit na-clip niya yan, wala. Huli ka. Huli ka. Kasi na sniper. Aray. Ginawang isda nga dito mga sir. Papakunat dito yung Pudge. With the pipe from Coffee's 9. Kishi, mami. Grab mo yun. Radiant's Distansya middle na talaga. tower is under attack. Madodomino effect yung Nemigo pag nalapitan to sniper nila. Kaya kailangan protect the president. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is The way talaga na malapitan nila, dapat magkaroon ng sweep link yung Luna. Kasi kayang-kaya niya naman i-manfight yung sniper eh. Sobrang lamang niya nga sa network oh. Siya nga yung dahilan kung bakit kung bakit yung network lead dito ng Nemigo hindi umaangat ng 5k eh. Yep. All thanks to the Luna. Support tip din kasi Radiant's talaga bottom kanina tower early. is under attack. Ngayon dapat maramdaman yung support ng Rune Eaters. Yan, meron ng Ags. Itong si Viper. Anong build ni Kungka? BPKB. Hindi siya ng Egg Scepter, no? Mamaya. Mas kailangan niya ng BKB eh. Sabagay, Tide Hunter. Nara-ravage lang din kasi siya eh. So, 2 minutes para sa Aegis dito mga sir, ah. And, ay hindi, nag-ags pala siya. Hindi niya nanulo yung BKB. I think I like the Ags more. Kinukunan sila ng isang barko eh. Oy! Yun lang. Buti mali yung Medyo prediction. off. Buti mali yung prediction mo, boss. Dyer's middle tower has fallen. Ah, pa-BKB na siya. Hindi ko lang napansin yung ags niya. Kita na lang yung punch. Butterfly na dito, Mike. At sa Tanic yun. Tama na. Are scanning. Tapos either sweep, blink, Daedalus, or... Ano ba isa? Radiant's Silver Edge. Eto, sa mid, nag-aabang. Magmimintes nga dito yung hook. It's the X-Mark. There goes the boat, mga sir, dito sa Pudge. So, na-save na naman Hindi dito nila ng unlock. Largo. Gusto nilang ipilit dito yung Ravisher, Tide Hunter, and Luna with the butterfly. Uhuli siya dito. Hindi siya napalubog! Ayun lang! Medyo natagalan. Nag-go yung sniper ah. Free hit na naman dito yung sniper mga sir. Pero yung Luna, ramdam mo yung damage dito ng Luna. Makakalis pa ba siya? May assassinate pa parating ba? Walang vision. Nako, naglag pa! Alo. May Ano pause. Ano to? Tarstock? Pero, sec microphone lang. Ah, pero pwede laban to ng sniper ah. May silver edge eh. Pwede siya may mapatay pa na isa dito. Meron ba silang vision sa sa assassinate? Wala. Assassinate? Tinanggal. Ayun yung minake sure gano'n dalawa sa ay no. Naglagad sila ng sentry ward.
Ayun yung sinisecure nila. Kasi alam nila kung may, ano kung may assassin yung sniper pagka boy nito, mamamatay yung Luna nila eh. This is the beginning of the demise. In a way na Aegis advantage. Yan. Yung Hindi na nilaban na yung Yang G. Bigay mo na yun kayo, no? Grabe. Wala, kukunin mo pa eh. Nabuhay pa nga yung Luna dito. Oo. Ayun, isa sa mga reason kung bakit siya naboy doon. Ang ganda nung ginawa nung kung na ang finocus niya talaga yung sniper. Hindi niya na pinakailaman yung Luna nung nahook siya. And yung B-play din nakaka-pick off niya pa lang. Kaya hindi na tumatama o kumukonect lahat ng right click na ginawa ng Luna. Ay, ng sniper. Busy talaga yung largo na yun, no? Maliligo sa barko yung punch nung kung wala eh. Ganda mo yung damage dito ng Luna eh. Kumasakit talaga. And with no? that Luna winning the team fight. Sabi ng kuka, nakita kayo sniper guys, bahala na kayo dyan. Eh, nanad din siya ng ano eh, ng Viper. Kasama rin yung Viper doon. Bayani place yung ginagawa dito ng dalawang team eh. Oo. Ayan yung hinahanap ni Mike kanina, the Swift Blink. Ngayon para kay Yowai. Talaga, Satanic Swiftly. Hindi niya kailangan ng Daedalus eh. Lamang naman siya. At ngayon, yung lamang sa network. Kung magde-Daedalus siya, after ng Swift Blink, kailangan niya talaga ng ano? Kailangan niya talaga ng pang-close sa sniper eh. Kung wala, kung di naman sniper yan, kahit mag-Daedalus na agad siya, kahit wala na Swift Blink muna eh. Okay. Ito na, ano na lang kulang sa Satanic. Luna? Reeves. River. River. Ay, malapit na lang. Oo. Daanan niya na lang yung triangle saglit. 700 na lang. Makukuha niya na. Manta mo, tapos doon. So yun, triangle. Ayan, sabi ni sniper, naramdaman niya eh. Tumagal yung Luna kanina ng ganun kaya, dahil sa ano eh. Binenta niya na yung one niya. Pero niya, tumagal yung Luna kanina dahil dun sa MK, sa butterfly eh. It's a go-go, Mike. Nakita yung tide? Shake body Sniper body, kailangan dancer nila eh. talaga to. Malayo yung sniper, nasa baba. Oy! Shakira Na-break yung nakita. smoke. Shakira yung nakita. Shakira yung pinakamalapit. Uy, may gem! Hindi nila nakakita. Ayun. Hindi sila aware na may gem. Ayun, piningnan nung Jakiro. Kunin niyo ulit to, boss. Hindi nila nakita. Ayun lang ang nakita. At nakita nila and they're gonna force the BKB. At na-retrieve. And this time, Na-retrieve ng Jakiro ulit yung gem niya. yeah, there's no BKB, Mike. Ang lalim ng tide sa taas, ha. Pwede siya reacta ng Ogre Magi doon. Ayan, nag-dagger tip yun, ha. NKB for sniper, no BKB. Pag nalapitan tumamaya, guys. That's the most Is under attack. obnoxious na mangyayari dito na pag napatay yung sniper, wala talaga silang damage itong Nimiga. Dire's top tower is under attack. Satanic, Butterfly next. I mean yung bebenta na lang yung threads tapos blink dagger siya. Oy, yung Luna, ganda. Ay, nakita niya. Kita rin siya, eh. Pero mahina yung Luna eh pag gabi, pag umaga eh. Radiant are Yung vision niya. Vision lang, di mahina. Yes, sir. Radiant's courier has been killed. Shivas. Ito na yung mga item na kailangan mo pag sniper kalaban mo. Are scanning. Ito din kaya yun. Ang alam. May X-Mark. Yung punch kasi alam ko, for my time, kaya pag gusto ko kaya naglalaro ko ng may headset pag may punch. Kasi alam ko, naririnig mo siya eh. Yung Pudge. Oh, kahit wala kang vision. Ano narinig mo sa kanya? Naririnig mo nandyan siya. Nasa paligid. Legit. Kaya ewan ko kung pinatch na ba yun. Pero before kasi, ayun yung reason kung bakit nag-headset. Ayoko kasi nag-headset pag nagdodota ako. Pero pag may kalaban akong techies at punch, nag-headset ako. Ewan ko kung kung guli-guli ko lang. Pero alam ko ganun yung dati. Primal Beast. Kaya nag-headset Maririnig mo talaga yung ako. Primal Ayun pa, Beast Primal palagi. Beast, diba? Uy, nakita nila dito, Mike. Huli ka. Portugal, wala yung BKB, kaya papalag na lang dito si Youngji. And there goes all the arsenal, lahat ng weapon para mapatay lang
yung pinaka-viable target or yung pinaka-gusto mong target, which is the sniper. Bayani plays. Binuhos na agad lahat. Bayani plays talaga. Big target ba yung Viper? Harap-harapan na. Nasa loob yung Viper ah. Bakit? May big dagger natin yung Viper. Yung ano niya, yung Ags. Agsi pala yun. Radiant structures are fortified. Wala pang Bayani plays yun talaga. Throw body parehas na team. Dito throw body para mahuli yung sniper. Ito naman, sa Nemiga, throw body yung dalawang core nila para maka-free hit yung Mabilis sniper. to, Mike. Uy! When there's Luna, that's the most satisfying push na makikita mo. Kasi bounce Sa bounce. Dotes. Sa Doter. Doter, babae yun, anak. Okay? Sa Dota, guys. Yan, no? Pag nawala to dito, alam mo na, magbabounce, baby. Dami-dami na pati hero. Bounce, baby! Wala magdadagger ah. Kinikiliti kayo dito. May tier 2 towers Bilis. pa naman, so that's good. Pero kailangan na nila na to. Kailangan makakuha ng breathing space dito ng Nemiga kasi yung Roshan may spawn. Lahat eh. Ano ba yan? Please, oh, Blink Dagger. Kita ko yung sniper, guys. Biblinkan ko na. Sige, magka-camp ka na lang pala dyan, ha? Abangers ka pala, ha? Nakita niyo yung sniper eh. Dahil dun sa midan, tapos umaga. Tapos yung Ravage, wala talagang kwenta. Huwag nag-BKB agad. And sabi mo nga dito, wala nang Ravage, wala pa rin kwenta ngayon, ha? They have to Isa smoke, na no naman. Ravage dito sa kabila. Na-break na ng Kunkka. Ang ganda pa ng possession. Gustong i-bite pero may Lotus Orb. So makakamove agad dito yung Kunkka. And there goes the Pudge. The Pudge seemed to disappear. I don't know kung ano nangyari sa kanya. Nawala na nga. Satanic. Yung Pudge mukhang tumeleport with the BKB. Iniwanan niya yung kanyang mga comrade. Nakapag-count naman yung... Wait lang. Patay si malalapitan. Largo. Huli dito yung Tide Hunter. Walang makunat sa lima mga sir. Gonna drop half HP. They Buti walang are Sentry. going in for Rune Eaters. Kinain na nga ng buhay itong Nemiga with another team fight. Okay. Laka, so ano to siya? Auto Roshan to for Rune Eater. Sakto gabi nasa taas. Gonna be rushed though kasi wala pang Tide Hunter dito. Okay, mapipilitan yung mga buyback dito. X-Mark, isang X-Mark mo, dieback yan. Hindi, Roshan muna talaga sila dito. Roshan muna talaga. Para mas mas safe na lang. Sakto din. Ito naman yung men eh. Pang high ground push nila eh. So, for the Luna dito. Ayan, Daedalus, diba? After na simpling. Tanggalin mo dyan. Ay. Spike. Yan sa Daedalus. Today, Dalus, ano? Manta. Pag nagamit niya, tingin ko Dire BKB are eh. scanning. BKB, shop. Pagkapindot niya ng BKB. Oh, pagkapindot niya ng BKB. Bagay. Masakit pa rin talaga yung manta eh. Pero tingin ko, pwede naman ibenta ng manta eh. Oh, kung may static naman na siya. Okay lang din naman. Grabe. Pag nag-blinkit pala talaga to sa ano, sa sniper. Durog, no? Oo. Dire's top tower is under attack. Dahil dun sa neutral item niya. Yung mga box din ah. Dire's top Buti nga wala nakakiras dito eh. I mean, di naman to kiras ano, kiras build na game. So, Aegis advantage dito mga sir, ha? Pressure sa self-hate. Grabe naman yung pangalan niya, Self-Hates. Kapatid po ba ni Yowie si Yawai? Magkakawig kasi. Yung Procopio lang na ano. Procopio yung Jupet lang, boss. Buti walang basher builder sa side ng Rune Eaters, boss. Ayan, wala. Pwede niya magawa yung BKB TP out pero walang BKB ngayon. Yan. May second tier tower pa naman. So, hopefully, if they're gonna push further sa third tier tower, konti na lang dito yung cooldown ng BKB. Double Ravage. Baka dito madala. Refresher, no? Gugulatin na lang, no? Kahit yung first Ravage madodge, pwede mong masave yung second Ravage basta boy ka. Maganda rin yun ako ng Jakiro. Pang high ground defense. Dito naman na malakas yung Nemiga. Yeah, they're gonna rinse and repeat this strategy. Wag lang sila Palubog, magtatalong dito. aning lang sa Luna ng mga illusions. Dire's bottom tower. Still having the Aegis advantage, matatakot sila dito. Pero I don't know if Nemiga, if they're
gonna take this risk na double ravage. Is under attack. Radiant are scanning. Aabang dito sa high ground. They are going for a division game. Oh, oy! Oy, ganda ng ravage dito sa tatlo. Pero napakunat ng Nag-miss pa muka, yung- boss. Double ravage is used. But to what? Walang namatay. Hindi to yung Rune Bonus Eaters. sniper. They're on the move. They are not afraid. Ito yung Luna, hahampas na lang yung punch. Tamang kagat lang. Fudge yun sa game ko ah. Narabish na lahat, nag-miss pa yung hook. Yes, sir. Double buyback. It's now or never. Oh, Pause muna, trash talk muna. Nakarabish na ako lahat, di mo pa ako hinuk. parang sinasadya mo na yung headphones mo. Sapakin kaya kita. Joke lang. Sinasadya mo na ah. Ikaw ah. Pero sa talaga na nangyari sa Fudge. Nakastun na yung hook niya, nakasteady na lang, di pa tinamaan. Naabot tuloy yung sniper din. Ay, pwede pa nga ako magsataning para bumalik yung buhay eh. Pero ginamit na lang nila yung ano dito ah. X-Mark. Viper pala yun. And that's 2 minutes for the ages. Pwede pa siyang palubogin dito ng Shadow Demon. Pero kakatokin na to. I-disengage lang dito yung mga palubog or pwedeng mag-re-initiate. Eyes on the sniper. No BKB. This is it. This is the high ground. Kakayanin pa dito ng Nemiga etong last push na ginagawa ngayon repression sa harap. Yung Kungka, nahuli. Huli, Yung GG. sniper, nahuli din yung sniper. Ay, 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 ay. Agoy talaga. Malala. And it is a 2-0 for the Radiant side. Rune Eaters again with a 40-minute second game. Malinis na malinis. Hindi na nakapalag yung kanilang kalaban. Promising yung carry dito ng Rune Eaters. At ang ganda sana ng performance ng dalawang support dito na Nemiga nung early, especially that Largo. Unfortunately for the core heroes, hindi nila na-manage na sumabay dito sa galawan ng dalawang support nila. Sniper is good pick. Kailangan lang naman nila is makapronta ng maayos. Unfortunately, hindi nila nagawa yung trabaho nila all throughout the game. That's why Rune Eaters took the game. And syempre, Luna rin talaga ang MVP ko sa game na to. Yeah, collective para sa akin eh. Marami din ginawa yung Shadow Demon especially. Kung hindi kasi mabilis mag-farm yung Luna, Pati yung- hindi ka ganun matatakot din. Pati yung Kungkay, yung buff niya, yung ram buff niya. Napaano din. Kita mo yung double ravage boss. Wala talagang nagawa eh sa buff dito ng Kungka. Pero direct, sino ba ang MVP? Meron ba tayo dyan? Yan, COY. Luna talaga. Oo. Wala yung double rubbish naman kasi siya, ano yun, parang wala lang. Wala naman kasi sniper din maka-free Oo nga hit. eh, masyado Just to, napaaga, ano lang yan, just to hold in position na parang wala makakalapit agad sa sniper. Yes. Pero yung damage, wala talaga. Malinis nga dito mga sir to Zori. Pero hindi pa na makakapasok dito ang Rune Eaters. They need Upper to bracket face Aurora on the upper bracket. And mahuhulog naman dito sa lower bracket itong Nemiga mga sir. Pero that's it for us and Mike. Sa mga nag-comment dyan, sa mga sumama sa atin, maraming salamat guys. Na magpapaalam na po kami sa aming last series po dito. Tuloy-tuloy pa naman tayo. Tomorrow malalaman na natin or mamaya malalaman na natin kung sino ang mga finalist or makakapasok sa slots dito sa Europe. So bye-bye na po kami guys. Good morning.